lingkod, True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, hello! It's a beautiful and very hot Monday. Grabe ha. Hello po sa inyo. Welcome na sa ating programang H2H Heart to Heart. Okay? Sige, lakas na nga po ang inyong mga radyo. At kasama nyo na nga po ang inyong lingkod. Hi, ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Pag-utusan nyo na dahil ready na nga po maglingkod sa inyo sa isang buong linggo na naman na ito na ating pagsasamahan. Kita nyo naman, no? O Monday, September 23. Ilang araw na lang. Tapos na naman ang buwan ng Setyembre. O, di ba? Pero dito sa ating programa, napakarami pa rin natin mga ipinamimigay ng libre. Libreng-libre. Meron kang 250 pesos na cash. At para mas maganda talaga ang entrada natin sa linggong ito, 5. Okay? 5 kapatid na 250 pesos na cash plus isang sulit TV box ang ating pamimigay. As early as now, sinasabi na nga po natin yan. At syempre, as early as now, dapat ikaw ay nag-share na rin ang ating live streaming sa FB at ganun din sa TikTok. Hello sa mga nasa TikTok. Ayan, kumakaway-kaway na rin sila. Magpa-diamonds kayo dyan, ha? At dito, i-share na nga po ng i-share ang ating live streaming. At sa mga nasa radyo, sige, lakas nyo lamang po yan. Kesa naman kayo ay nagchichismisan ng mga hindi naman mga verified na mga kwento ng inyong mga kapitbahay na nangyari nitong nakaraan lang na mga araw, hindi naman totoo pala Di ba? Baka naman ikaw ay mapabarangay pa dyan. Well, dito kasi sa ating programa, mga totoong kwento. Mga totoong kwento ng inyong mga kapwa rin natin mga kapatid, na mga listeners at mga viewers ang ibinabahagi. 'Di ba? Doon na lang dahil pinapayagan nila tayo na magbigay ng ating mga astig comments, ng ating mga astig advice sa kanila dahil ang H2H Astig Confessions, meron nga po for today. Ganyan yan. Kaya naman ngayong lunes na ito, kahit na nga medyo mahapdi sa balat, nag-uusap nga kami ng executive producer ko na si Jeff Batlanggaw. Alam mo, kapag dumarating po ako dito, balot na yan. Jacket na jacket dahil sa sa ginaw. Pero kanina sabi ko tumi-t-shirt. Pero ako man mismo, mainit mainit po sa labas. Kaya kayong mga medyo sumasama, sabi ko, Jeff, akala ko tumataas na naman yung blood pressure ko o baka masama ang pakiramdam ko. Hindi pala. Talaga medyo mainit po. Kaya ang tubig, ayan, lalo na nga po sa mga medyo exposed sa araw ang tubig, pamunas ng pawis at syempre yung hangin. Dapat keep yourselves cool, 'di ba? Doon lang kayo medyo sa silong sa lahat ng mga naghahanap buhay, syempre sa mga nagmomotor-motor, kahit nga nasa loob ng mga sasakyan, hello po sa inyo. Medyo mainit din yung windshield natin, talagang medyo matindi yung sikat ng araw ngayon. Natuwan-tuwa naman silang mga naglaba kanina. Sa mga may panahon na maglaba, sige, maglaba na ho. At para mas mabilis, 'di ba? Habang nakikinig ng ating programa, enjoy na nga kayo sa paglalaba. Pagka nagtatampisaw ka, naglalaro ka sa tubig habang naglalaba, 'di ba? Naku-cool down ka rin naman Ganyan. Kaya relax lamang po kayo. Basta wag magbaybilad. Basta wag kayong tututok. Huwag kayong papayag na matutukan ng sobrang init ng araw. Pero mga sobrang init na mga kwento dito sa ating programang H2H, Heart to Heart, yan po ang inyong pakatutukan. Kaya naman sa oras nating 6 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, maganda na umpisa na nga po natin ang ating programa dahil alam nyo naman, every Monday, Wednesday, and Friday, ito na nga po ang ating H2H Astig Confessions kung saan bago matapos ang ating mga pag-uusap ay merong 2 mananalo rito kung papaano para sa mga bago nakikinig ngayon. Ganito lamang po yan, kaya wag na nating patagalin pa. Umpisahan na ang H2H Astig Confessions.
H2H, Astig Confessions, mga kapatid. Aba, nako, eto na nga po yan, mga kwento, mga storya ninyo ng totoong buhay, ang pag-uusapan at bibigyang linaw na naman nga po natin. Opo, ayan, at syempre, alam nyo na, dito mas lalo nga nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manonood naman sa Facebook, ayan, at sa TikTok live broadcast natin na mag-share ng Astig Advice o Astig Comments. Bakit nga ho ba Astig? Syempre kapag ka ikaw magbibigay na lamang din ng komento, kailangan yung Astig, kailangan yung sigurado, 'di ba? Kailangan yung hugot na hugot, ganyan. Meron ho tayong tampok na storya ngayong araw na ito. Ang hindi ko lang sure, ito ba tungkol sa away pamilya? Kung ito ba ay tungkol na naman sa misunderstanding ng magjowa. Alam nyo na kapag ka weekend, biglang nagkakaroon ng minsan patapos yung linggo, ang ganda pero nung dumaan yung weekend, nung lalo sila magkasama, lalong meron nangyari, no? Ayan, o kaya naman, yung mga walang tigil pa rin na mga hulihan dahil sa, akala ko ako lang. Ang dami palang nakakabit sa'yo. Mga ganyan. Sa bawat Astig Advice, mga kapatid, o mga Astig Comments na inyong ibibigay sa amin, ipaparating sa amin, ay pwede nga po kayong manalo ng 250 pesos na cash prize. At ginagawa nga po natin yan every Monday, Wednesday, and Friday. Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Sa mga gusto mga manalo ngayong araw na ito, aside sa inyong mga Astig Advice o Astig Comments, kailangan lamang natin gumamit ng hashtag na #AstigAdvice. Okay? Bago nyo ilagay ang inyong komento, #AstigAdvice sa ating social media live broadcast. At syempre, pwede rin nga po kayong tumawag sa amin, magbigay ng inyong mga payo sa ating mga hotlines. So eto na, isulat nyo na ang ating mga hotlines: 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Ganoon. Tapos pagka magkausap na tayo, ang sasabihin nyo, ang aking Astig Advice, Kuya Poy, sa ating kausap ngayon ay ito, yon. Sabihin nyo lang, Astig Advice, para alam namin na alam nyo rin talaga kung ano yung sasabihin natin. Tsaka iba talaga ang datingan, kapag ka Astig, mas sigurado. Oo. Kaya naman sa ngayon, umpisa na nga po natin itong magbabahagi ng ating kwento. H2H Astig Confessions. Alam nyo, sa una, cute Totoo yun. Ang cute-cute talaga. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari, yung pagpapakyut, parang sumusobra naman na yata. Ito ho kasi ang sinasabi ng ating mga kausap na si Aliana na labis na. Sobra nang nai-stress sa isang taon niya ng jowa na si BJ. Ang problema raw kasi dito kay BJ, maya't maya na lang ang paghingi niya ng security at validation sa kanilang relasyon. Ano nga ba yung mga hinihinging ganyan? Love mo pa ba ako? Namimiss na kita, nasan ka? Ako lang ba? Yan yung mga ganyan. Gusto mo yun? Sweet yan, sa totoo lang. Pero tama nga naman si Aliana. Sa una napaka-cute, napaka-sweet. Pero kapag paulit-ulit, teka lang, ang kulit, hindi na cute. Alam niyang natural lang naman daw yon sa long distance relationship nilang dalawa, pero papaano naman kung ano ang jowang minahal niya ay parang kung ang minahal niya palang jowa ay parang nagpapaka-sad boy na yung datingan. Yan po yung term ngayon nagpapaka-sad boy. Alam niyo yung parang lagi na lang tampo, lagi na lang, ay nako. Makibalita nga tayo. 26 years old na po ang ating mga kausap mula sa May Kawayan, Bulacan. Si Aliana. Aliana, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. In love ka sa sad boy? Nakapagod na nga Nakakapagod na. Kwentuhan mo naman kami ng pag-uumpisa, the first 2 months at least ng inyong pagsasama nitong si ano nga pangalan to? Si BJ. Ayun po, okay naman. Naiintindihan ko naman siya kasi nga parang may past trauma nga siya, ganyan. Pero kasi habang tumatagal, syempre, parang nakapagod na rin Ano raw yung traumatic experience niya, Aliana?
Yun nga po, LDR din daw sila ng dati niyang girlfriend, ganyan. Tapos Mm. yun nga, parang nagloko. Sino nagloko? Si BJ, si Aliana? Ay, si yung girlfriend niya. Yung girlfriend niya po. Oo, yung girlfriend niya. Sandali ha, gusto ko lang i-establish, ano ba itong LDR na pinag-uusapan natin? Ikaw ay taga May Kawayan, Bulacan. Taga saan ba itong si BJ? Yung sa Vizcaya. Nueva Vizcaya. Mga ilang oras din bang biyahe? Malayo. Oo, sa Vizcaya. 5 to 6 hours, mga ganun po. Or Okay. depende pa sa biyahe. Bakit naman kasi, saan ba kayo nagkakilala nitong si BJ? May inattendan lang po kami birthday ng common friend namin. Saan lugar? Somewhere in Rizal. Oo, sa Rizal yun. Saan? Sa Rizal po. Rizal. Mm-mm. Province of Rizal? Saan ba yan? Well, anyway. Sa Rizal po. Oo. Sa ibang lugar pa rin talaga kayo nagkita. Pero ako naman, hindi ko naman magets dito kay BJ. O sige, nagkaroon ka na ng ex, naniloko ka, ka-LDR mo noon. Tapos ito ngayon, si Aliana, tapat ka naman ba talaga sa kanya? Never mong inisip? 1 year na kayo. Oo naman. Oo, tapat ka naman. Hindi naman na we're not getting any younger naman. Ilang taon na ba itong si BJ? 28 po. Gaano ba kayo katagal na magkita sa loob ng isang buwan? Minsan thrice a month, Aha. or sa ngayon kasi minsan kasi pag mga once a month na lang. Paano? Pag busy po, mga once a month na lang. Once Pero a month. palagi naman kami magka-video call ganyan. Oo, yun. Hindi kaya nagpapakute lang itong si BJ? Parang hindi kasi okay pag palaging gano'n. Yeah. So, kumbaga, lahat na lang ng conversation ninyo, mapa-video call. Sabi mo kasi, nagvi-video call naman kayo madalas. Tapos, once to thrice a month kayong magkita. So, pati yung personal nyong pagkikita, alam mo na, ako lang ba talaga? Wala ba malapit sa'yo dyan? Ganun din. Ganun din? Hindi man lang ba Pero mas i-enjoy? madalas po kasi pagka yung magkausap lang kami sa call, gano'n. Baka naman wala siyang ano ba mga topic na pinag-uusapan ninyo? Meron naman siyang trabaho, no? Sa Nueva Vizcaya? Opo. Oo, tapos ikaw, meron ka rin naman trabaho, kaya hindi ka naman din pwedeng punta na lang ron lagi, ganyan, hindi naman. O may mga pinagkakaabalahan. Siya ba, wala bang pinagkakaabalahan na, alam mo yun, para hindi pumapasok sa isipan niya na meron kang ginagawang kalokohan? Kasi dapat malinaw sa kanya na naging traumatic man yung experience niya doon sa nauna, pumasok ka na naman sa LDR, sige, nandyan, chances are, baka. Pero kapag kaganyan kasi, sa mga kapatid po natin nakikinig, ang astig advice ko naman, unahan ko na po kayo, ang nagkamali, yung ibang tao, hindi ang karelasyon mo ngayon. Kaya wag mong ibintang dyan sa present mong karelasyon, yung mali nung nauna mong karelasyon dyan, na nanloko sa'yo. Kasi unfair. Yeah, it's unfair. Oo, kaya alam mo mas maganda, Aliana, nakausapin din natin itong si Sugar ng Pampanga na matagal-tagal na rin yata nating di nakausap. Dati madalas ko nakakausap to. Para sa kanyang astig comment o sa astig advice din niya. Pakinggan natin ha, Aliana, Sugar. Hello, Kuya Poy. Magandang hapon. Oo, na-miss ka namin Na-miss ko din kayo naman eh. Oo nga. So, patas lang. The feeling is mutual, sabi nga. Oo. Ay nako, Sugar, ano ba ang astig advice mo para dito kay Aliana? Yan. Magandang hapon, Aliana. Ang aking astig advice para sa'yo, though talagang nakakabwisit, siguro nga, tama, pagka mga pamula-pamula, cute yung ako lang ba talaga, ganito. Kumbaga, minsan, pangalawang beses mong itanong, siguro okay na yon. However, kailangan niyang maintindihan na, tama, Kuya Poy, BJ, tama ba? Si BJ ay merong isang pinagdaanan na sabi nga, para sa kanya, traumatic experience na siguro, hindi niya na-address noong mga panahon na dinanas na yon, hindi siya nakapag-heal ng maayos. Kaya feeling niya parati ngayon
lagi siyang niloloko. Mhm. Tama yung naging advice mo kanina na pwede kayong pwede kayong mag-isip ng ibang topic na pwedeng mapag-usapan. And pansin ko din, Kuya Poy, para bang yung mundo ni BJ parang umiikot sa kanya kay Kay Aliana. Aliana, no? Kung pakikinggan kong mabuti yung story. Mm. Siguro ang advice ko sa kanya, kausapin niya, mag-usap sila ng talagang masinsinan na alam mo, i-open up niya na hindi naman sa ako'y napapagod. Kaya lang, siguro, nakakalungkot din yung pakiramdam na para kang may doubt lagi sa akin. Kasi mahal naman kita. And siguro i-advise niya na rin na mas maganda kung wag nilang paikutin sa isa't isa yung kanilang mundo. Kasi baka hindi sila mag-grow as a person. Narinig Kung mo ba talag- yon, Aliana? Yeah, and kung talagang hindi mag-workout, bakit hindi niya hayayain si BJ na mag-consult ng professional help? Mm-mm. Baka yun ang kailangan niya para mag-heal siya completely. Oo. At kung talagang wala, Kuya Poy, alam mo na yan. Kung talagang hindi mag-workout at ginawa niya ng lahat at napapagod nga siya, Aha. sabi niya, lahat ng sobra daw, masama. Mm-mm. Kung feeling mo talagang lagi kang hindi pa nagtitiwalaan at ginawa niya ng lahat-lahat ng yun at wala pa rin, di it's time para magbalot-balot na and to say bye-bye. Balot ba? Maraming salamat, Sugar, di ba? Yun eh. Maraming salamat, Kuya Poy. Thank you so very much sa yung astig advice, Aliana, nakuha mo yung astig advice na yan coming from another woman, 'di ba? From another lady. Na mukhang eksperyensado rin sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Nandun na ang lahat na ipresenta sa iyo. Pero alam mo, Aliana, to be fair with you, okay? Wala naman talaga sa iyo yung problema. Talagang nandoon kay BJ nang dahil sa hindi pa niya napapatawad yung sarili niya siguro doon sa naging pagkakamali niya o doon sa kaluwagan niya sa nakaraang relationship niya. So hindi pa siya fully nakapag-move on doon. But sabi mo nga 1 taon na kayo, tama? 1 taon na kayo, Aliana? Yes po. 1 taon na kayo na sinasamahan mo naman siya, kailangan mo ng, lagyan mo na ng ultimatum yan na kapag ka lagi at lagi na lang na ibinibintang sa'yo na ikaw ang magloloko, ikaw ang ganito, ganyan, teka lang, baka hindi para sa inyong dalawa ang long distance relationship. Di ba? Sinabi mo na ba yun sa kanya? Hindi pa po. Pero kasi, nasa point na ako na iniintindi ko din siya. Pero, yun nga, syempre, medyo nakaka-drain na. Yan. At dahil nga sa nade-drain ka na, ito naman ang pagkakataon. Alam mo, I encourage you, Aliana, na sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin naman dito kay BJ. Kung ano yung gusto mong gawin niya, kung ano yung gusto mong mangyari. Ano yung gusto mong mga iba pang pag-usapan? Bukod dun sa puro tampo-tampo, puro hindi siya sigurado, baka iwan mo ko yung mga ganyan. Ito na ang pagkakataon na ibibigay ng programang Heart to Heart sa'yo para sabihin na ang lahat ng gusto mong sabihin kay BJ at sana nga ay nakikinig siya. Go ahead, Aliana, please. Hello? Aliana, go. Hello, BJ, kung nakikinig ka man. Yun nga, paulit-ulit ko naman sinasabi na huwag ka mag-isip ng gano'n. Kasi, nasa lahat, hindi siya nakakatulong. Alam mo naman yung sitwasyon natin, ganyan. Dapat, ang pinag-uusapan natin is yung mga plan for the future, hindi mga ganong bagay. Saka, tawag dito, palagi ko naman sinasabi sa'yo at saka sinisipyo kita na ito lang, gano'n. Kaya, sana, bawasan or tigilan mo na totally yung ganung ginagawa mo. Ano bang ginagawa? Okay na po. Laging pa sad boy. Oo, laging patampo. Yan. May hangganan ang lahat, BJ. At ako, hiling ko, sana mapagod na itong si BJ sa pagpapaawa. Sa pagpapaawa. Alam mo kasi hindi encouraging. Tama ba, Aliana?
nakakawalang gana kapag ka Opo, lagi tama nagtatampo. po. Tama ba? Yun yung mga gusto mong sabihin. Nakakawalang gana, nakakapagod, nakakarindi na rin. Lagi ka nagpapasweet. Nakapaulit-ulit na lang, ganyan. Oo, lagi ka nagpapalambing. Teka naman, ako naman lambingin mo kaya. Oo, ako kaya yung babae. Oh, 'di ba? Sabihin mo, naku, kung lagi ka nag-aalala na hindi kita nilalambing, ako ang lambingin mo. 'Di ba? Sabihin mo 'yan, Aliana, sa kanya kahit pabiro at kahit seryoso, nag-aalala ka, ganyan. Di lambingin mo ko. Feeling mo lumalayo ako, di lumapit ka. Oh, lumapit ka. 'Di ba ganoon? Andito lang ako sa likod ng pinto. Ganyan. I mean, para maging light din, para maging encouraging yung inyong conversation. Huwag palaging ay nako, nakakapagod yung ganyan. Pero maraming salamat, Aliana, ha? And I'm quite sure hindi lang po si Aliana ang nakakaranas ng ganitong klase. Kaya ang astig lesson ko naman para sa kwentong ibinahagi po sa ating ito ni Aliana, yes, mahal kayo. Diba? Yan ang takeaway natin dito, mga kapatid. Mahal ka ng isang babae o ng isang lalaki. Wag mo naman siyang i-push sa pagtatampo mo, if only to prove to yourself na ikaw lang talaga. 'Di ba? Medyo sabi nga tama, yun sinabi dito na cute kapag ka medyo nagtatampo, medyo humihingi ng reassurance na ako lang talaga mahal mo, o humihingi siya ng security na wala kang ginagawang hindi ko magugustuhan. Pero kapag ka lagi at lagi ang kulit-kulit, lahat po ng makulit, hindi nakakatuwa na. Makulit na 'di ba? Kahit pa ang cute-cute mo, kahit pa nga ang ganda mo, ang gwapo mo, pero parang teka lang, yan na naman. Yan na naman ang issue mo, tama na. 'Di ba? Kaya naman, mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, huminga na kayo ng malalim dahil ito na rin ang ating pagkakataon naman para ibigay ang ating mga papremyo. 250 pesos na cash po ito, no? Para sa ating astig Confessions. Congratulations to you kay Rodney Ababaw at si Rodenia Sunga. Congratulations sa inyo, mga kapatid. Opo. At Aliana, maraming salamat sa iyo, ha, sa pagtawag sa amin dito. BJ, umayos ka na, ha. Congratulations sa ating mga winners. Love question of the day. Eto, kapatid, naniniwala ka bang nakakaapekto ang pagsisimula ng pamilya sa romantic relationship ninyong magpartner? Nagbabago nga ba kapag mag-uumpisa na ang pamilya? Nababawasan ba ang pagiging romantic sa isa't isa? Ang sabi ni Rita Pardico, nako, syempre po, kasi maninibago talaga kapag bumuo na ng isang pamilya. Dapat kailangan na nilang simulan ang magiging future para sa kanilang mga anak. Tipid at ipon na ang kailangan. Unahin ang pamilya kaysa sa mga luho. Alam nyo kanina, no, kausap ko nga itong mga nasa TikTok live natin. Sabi ko yan din, yung unang-una. Sabi ko iba na ang napansin ko na nakaapekto sa akin noon, sa aming magpartner. Talagang yes, romantic pa naman kami sa isa't isa, pero medyo nabawasan, medyo mas seryoso na kami. Bawas ang dates. Bawas na yung lumalabas pa rin naman, pero wag na tayo dito sa mga ganito, ha. Wag na nating ulitin 'to, ha. Mag-iipon na tayo. Di ba, nagiging matipid na, mas nagiging practical, nagiging realistic. Medyo binabawasan yung romantic, na side of it. Ito naman, sabi ni Neva Estrada, yes po, dahil di naman po lahat ng pagkakataon talagang magiging romantic pa rin kayo sa isa't isa. Ayan, eto. Ano pang sagot naman ng mga kapatid natin? Si Josephine Lastimoso, nako, totoo, nababawasan, nakakaapekto ang pagsisimula ng pamilya sa romantic relationship dahil nawawalan na ng oras sa isa't isa. Pero kapag ka nasa gitna talaga si Lord, ay nagiging masaya pa rin naman. Syempre, wala naman tayong sasabihin dyan si Lord, Oo. Yan naman ang dapat. Walang kokontra na.
Ayan, pero sabi naman ni Mod, nako parang ganun na nga Kuya Poy. Lahat naman romantic sa umpisa, pero kung tunay naman ang pagmamahalan, magtatagal pa rin naman ang binubuo ninyong pamilya. That's true! Totoo yan! At nako, ang dami nyo pa pong mga sagot sa amin sa ating love question of the day mga kapatid. At I suggest, nako, basahin nyo rin po na matuto rin kayo. At yung iba naman, alam nyo naman mga kapatid natin dito, medyo kumikero rin. Matawa kayo ng konti, di ba? Sa kanilang mga komento na patawa rin naman kasi. Ayan, welcome naman po ang lahat ng yan. Basta mga kapatid, eto, wala hong tatawa ng tawa dahil tuwa ang ibibigay. Dahil eto na, ang mga winners naman natin ang 250 pesos na cash prize. Winners ha, ibig sabihin, kanina namigay na tayo. Namigay na tayo ng 2. Eto, 3. Si June Romel Javier Galion. Congratulations to you, June Romel Galion. Si Tin Padaba. Congratulations, Tin. Si Josephine Lastimoso. Pare-parehas kayo na may 250 pesos na cash. At syempre ang ating Sulit TV box winner ay si Neva Jane Baila Estrada. Okay, antabayanan lamang po. Ito, paalaala namin ha, within 24 hours, okay, within 24 hours po ay kailangan sumagot kayo ng mga detalyeng hihingin po namin mga kapatid. O kaya antabayanan nyo sa inyong, saan yan, sa messenger, o kaya naman doon sa mga message request. Dahil baka hindi dumiretso doon sa messenger ninyo, silipin doon sa message request at doon po kayo makipag-coordinate sa amin at hihingi po kami ng detalye para maipadala sa inyo ang inyong mga nakuhang papremyo. Maraming salamat po. At syempre, hindi ho matatapos ang ating programa nang hindi pinasasalamatan ang napaka-importante and the beautiful people behind this program, ang ating mga program assistants, sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, studio technicians Aaron Tolentino at Romo Ortigas, ang ating mga technical directors sina Direk Joey Perez, Direk Nanding Bazarte, Direk Grace Toledo. Ayun, maraming salamat nga pala sa mga kapatid natin na mga tumutok, mga nag-share at talaga namang bumabad din kahapon sa ating mga catch-up episodes, H2H. Catch-up episodes alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon. Ang editor po niyan ay si Sir Nep Llagas. Thank you so very much. At ang ating masipag na researcher na si Rema Anwar. At ang lalong masipag din nating executive producer na si Jeff Batlanggaw. Yun, at ang ating mga bossing, sina Ma'am Cherry Baile at sina Sir Alvin Maanyo, talaga naman. Wala hong kasawa-sawa sa pag-iisip ng mga paraan para maihatid sa inyo ang programang ito ng Heart to Heart na talagang tatagos din sa inyong mga puso. Ganyan po namin kayo kamahal, At syempre, ini-invite ko rin po kayo mga kapatid na mag-send na ng inyong mga kwento na pwede nating pwede sa H2H Stig Confessions natin. Sumama lamang po doon sa ating H2H Conversation Official page po yan sa Facebook kung saan ay pwede kayong mag-private message sa amin, okay? Ng inyong mga kwento. Ayan, para sa confessions, pwede rin dun sa HEART segment natin. Diba? Dalawa kayo ni Mrs. o dalawa kayo magjowa o dalawa kayo magkapatid. Na meron kayong gustong ayusin at papagitna po kami dito sa programang H2H, Heart to Heart. Kung ano man po yan, basta i-follow nyo lamang po, i-like at syempre, mag-PM. Yan, mag-private message po kayo doon sa H2H Conversation Official. Happy Monday! Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, para dito sa programang talaga namang tagos na tagos sa puso ang bawat usapan kahit na tanghaling tapat pa yan. Ito po ang Heart to Heart dito sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.